Tuwang-tuwa ang inay at itay nung nakarating na kami sa evacuation center. Napaiyak din ako dahil sa dinanas nila. Muntik-muntikan na raw pala silang mabagsakan ng mga puno ng niyog at kahoy. Bagamat wala silang naisalba sa aming mga manok at baboy, masaya pa rin kami na ligtas kaming lahat. Malaki rin ang pasasalamat ng aking mga magulang kay Manuel. Akala ko ay ang pangyayaring iyon ang siyang magiging simula sa tuloy-tuloy naming pagiging close ni Manuel. Pero simula nung manumbalik na ang normal na kalagayan ng aming sityo, napansin kong hindi na nagpapakita pa sa akin si Manuel. Hindi na rin siya dumadaan sa aming bahay. Hindi ko alam kung sinadya niya iyon o nagkataon lang na hindi na siya tumadaan. Pero naghintay pa rin ako. Isang araw naglakad ako sa kalsada patungo sa palengke nung naaninag ko sa di kalayuan na makakasalubong ko si Manuel. Tuwang-tuwa ako kasi gusto ko na siyang kausapin at nasasabik na rin ako sa kanya. Pero laking gulat ko nung imbis na tumuloy siya ng diretso, nagmamadali siyang lumihis ng daan. Tumakbo ako upang mahabol siya. Tinawag ko ang pangalan niya pero hindi siya lumingon. Doon ko napagtanto na marahil ay sadyang iniiwasan niya talaga ako. At sa gabing yun, hindi ako dinalaw ng antok. Nabuo sa isip ko na puntahan na lang siya sa bahay nila. Tutal sa pagkakataong iyon, alam ng lahat sa sityo naman na si Manuel ang nagligtas sa akin. Naabutan ko sa harap ng kanilang barong-barong ang kanyang nanay. Nagwawalis. Aling Mila, nandyan po ba si Manuel? Tanong ko. Ay, ikaw pala yan, John. Saglit lang ha at tatawagin ko. Nilapitan niya ang pinto ng kanilang bahay at sumigaw ito. Manuel! Manuel! Nandito si John. Hinahanap ka. Sige, John. Upo ka muna dyan ha. Sabay turo niya sa bangkong kawayan na nakapwesto ng patagilid sa bungad ng kanilang hagdanan at saka itinuloy ang pagwawalis. Tamang-tamang natapos ang inay niya sa pagwawalis sa harap ng bahay nila. Tumungo naman ito sa likod upang doon ipagpatuloy ang pagwawalis. Siya rin paglabas ni Manuel. Kamot-kamot pa ang ulo at halatang bagong gising. Naka-shorts pa rin siya. Iyong shorts pa rin niya nung paha at kadalasan kong nakikitang suot niya. Nakahubad din ang pangitaas niyang katawan. Siguro iyon talagang nakasanayan niya. Palaging hubad ang pangitaas. Umupo siya sa dulo ng sahig kung saan ang bungad ng pintuan at itinukod ang dalawa niyang paa sa pangalawang pinakamataas na baitang ng kanilang hagdan ng kawayan. Bakit ka nandito? Ang agad niyang tanong na parang hindi na siyang dinalaw ko siya. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo eh. Ang may pag-aalangan kong pagsabi. Hayaan mo na yun, tapos na yun. Sagot naman niya. Natahimik ako ng sandali. Para kasing iba ang tono ng kanyang pananalita. Pero maya-maya, ayaw mo ba ako makita? Ang tanong ko. Hindi naman sa ganun. Basta, kung maaari, huwag ka nang pumarito sa amin. At tumayo siya, bumalik na sa loob ng bahay nila. Parang nagdadabog pa. Bigla naman ako nalungkot. Hindi ko kasi inaasahang ganun ang reaksyon niya sa aking pagdalaw. At wala akong nagawa. Kundi ang umuwi na lang. Ang aking isip ay litong-lito kung ano ba talaga ang aking nagawa sa kanya. Lumipas pang ilang linggo at iyon na talaga ang routine. Hindi na siya dumadaan sa bahay namin. Kapag nagkakasalubong naman kami, lilihis siya upang hindi kami magkasalubong. Pati na rin sa pagkokopra sa aking mga magulang sa aming niyugan ay hindi na rin daw niya tinatanggap. Nung una ay tinitiis kong lahat. Iniisip ko na baka may problema lang yung tao at sa kalaunan ay manunumbalik rin ang nakagawian niyang pagdaan sa bahay namin. Pero sa paglipas pa ng ilang araw, nahihirapan na ako dahil ganun pa rin siya. Umiiwas. Parang napaka-unfair naman kung sa kabila ng pagtulong niya sa akin ay bigla siyang magbago. Unfair din kung ang nangyayari ang dahilan gayong pareho naman namin ginusto iyon. At kung may samaman siya ng loob sa akin, dapat ay sabihin niya upang maging klaro. Makapag-explain ako at kung ayaw niyang tanggapin ang explanation ko,
At least alam ko kung ano ang ikinasasama ng loob niya. Sabado ng umaga iyon, dinalaw ko muli siya sa bahay nila. Pero wala raw siya doon, sabi ng kanyang kapatid na babae. Nasa niyugan daw, nakalapit ng niyugan sa amin. Dahil alam ko ang lugar na iyon, pinuntahan ko siya. Pero wala rin akong nakitang tao. Tatalikod na sana ako nung biglang may nalaglag na niyog. Doon ka sa may kubo, baka mahagip ka ng mga niyog. Si Manuel pala iyon. Naroon pala siya sa itaas ng puno ng niyog. At maya-maya ay muli ay may nalaglag na buko naman. Ala ka, pagalitan ka ng mayari. Hindi pa pwedeng makopra yan. Sabi ko naman sa kanya. Eh di bawas niya sa bahay niya sa akin kung gusto niya. Sagot naman niya at nakita akong bumaba na siya sa puno. Tumiretso ako sa kubo na sinabi niya at naupo sa bangko na kahoy. At nung lumapit siya, dala-dala na niya ang 4 na buko. Hinugot niya ang kanyang itak na nakalaylay sa gilid ng kanyang bewang. Binutasan ng isang buko at saka iniabot niya sa akin. Pasensya ka na ha, ito lang ang may bibigay ko sa aking bisita. Napangiti naman ako habang tinatanggap ang buko. Hindi ako nakakibo sa tuwa. Hindi ko kasi akalain na haharapin niya ako at halatang nag-effort pa siya na pakainin ako ng buko. Tinungga kong sabaw nun at nang matapos ako ay ibinaba ko na. Kinuha niya ito at saka hinati. Gumawa rin siya ng pangkuskus at nung natapos, siya na rin ang nagkuskus ng laman. Tahimik lang ako at habang ginagawa niya yon, pinagmasdan ko ang bawat galaw niya. Kain ka na. Alok niya nung natapos na siya sa pagkuskus at iniabot sa akin ang buko na nakuskus na ang laman. Hindi ka nagalit sa akin? Hindi naman talaga ako galit sa iyo eh. Ayaw ko lang. Ayaw mong ano? Wala. Kalimutan mo na yun. Bakit mo ba ako iniiwasan? Mahirap lang kami. May kaya kayo. Wala akong panahon sa mga kaibigan na katulad mo. Ito naman, kung makapagsalita ka, alam mo napakayaman na namin. Tsaka ano namang masama kung may kipagkaibigan ako sa'yo? Basta, sa totoo lang, hindi ako kontento sa reasoning niya. Kukulitin ko pa sana siya nung bigla namang sumingit sa isip ko ang pasensya ka na sa nangyari ha. Ano ka ba, wala yun. Ang maiksi rin niyang sagot habang hinahati na ang buko at saka gumawa ng pangkuskus. Para sa iyo wala yun, pero para sa akin, meron. Bahagya siyang natigilan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya at nagpatuloy sa paggawa ng pangkuskus. At nung nakagawa na siya, sinimula na niyang kuskusin ang buko. Kinuha ko ang wallet sa aking bulsa at saka ipinakita sa kanya ang litrato namin ng mga bata pa kami. Kilala mo ba ang mga batang iyan? Kinuha niya sa akin kamay ang wallet ko at tiningnan ang litrato. Ikaw ba to? Turo niya sa batang mas maliit na ako. Ang cute mo pa rin pala kahit nung bata ka pa. Iyang kaakbayan ko. Kilala mo ba siya? Hindi siya nakakibo. Tiningnan niya ako sabay sara ng wallet ko at inabot niya ito sa akin. Ako ang isang batang yan. Ang maiksing tugon niya. Parang hindi siya masyadong interesado. Itinuloy niya uli ang pagkuskus. Sabi ng inay, nung kinuna nila tayo sa litrato na yan, nagbabay-bahayan daw tayo sa kwarto ko. Doon sa bahay namin. O tapos? Tapos ang sabi mo raw ay sa paglaki natin, ako ng asawa mo. Bata pa ako nun. Hindi ko alam mga pinagsasabi ko. Kung sa bagay. Pero alam mo, nung sumama ako sa mga kaibigan kong nagpahula kay Aling Titas, nung isang linggo, nagpahula rin ako. At ang sabi niya na ang makakatuluyan ko raw sa pag-ibig ay ang isang tao na nakasama ko sa isang litrato. At malalaman ko kung totoong hula niya kapag may bulaklak o isang tanim na ibibigay siya sa akin. Kalokohan yan. Oh, ano, gusto mo pang kumain? Ito, kumain ka pa. Gutom lang yan. Alam mo, sabi nila, pampalakas daw ng stamina ang buko. Kaya kumain ka pa. Kalokohan.
Pero hindi ako natawa. At hindi ko rin tinanggap ang buko na inaalok niya. Bigla akong nakadama ng lungkot sa sinabi niya. May nag-joke sa isip ko na sabihin na lang ang aking naramdaman upang magkaalamanan na. At pagkatapos, magkalimutan na lang kung talagang wala siyang nararamdaman. Kasi lalaki naman talaga siya at baka respeto na lang sa akin ang pakikipag-usap niya. Iyon siguro talaga ang tunay na dahilan. At total din naman ay nasabi ko na ang tungkol sa litrato at kung normal ang pag-iisip niya. Maitatanong niya sa sarili niya kung bakit ko itinago-tago iyon sa wallet ko. Bakit bigla kang nalungkot dyan? Wala ba talagang epekto sa iyo ang nangyari? Bakit? Ano ba ang gusto mong sabihin ko? Kasi, alam mo simula nung ikwento ni Inay ang baybahayan natin, hindi na kita mabura sa isip ko eh. Lagi na lang kitang iniisip, hinahanap. At nung panahon na sinagip mo ako sa baha, nagka-moment tayo. Iyon ang pinakamasayang sandali na naranasan ko sa buhay ko. Lalo akong humanga sa'yo. Lalo pa akong nakaramdam ng pagmamahal sa'yo. Mahal kita, Manuel. Mawawala rin yung naramdaman mo. Ang mabuti pa umalis ka na lang siguro. Madami pa akong kailangang tapusin dito na trabaho. Wala ka ba talagang naramdaman sa akin, Manuel? May nararamdaman man ako sa'yo o wala. Hindi na importante yun. Kasi paano kung maging tayo? Pwede pa yun? Lalaki ka. Lalaki rin ako. Kaya mo bang pagtawanan tayo ng mga tao? Kutsain? Ganon? At ako naghahanap buhay para sa aking ina at 2 kapatid na nag-aaral pa. Ikaw, nag-aaral. At kapag nag-college ka na, pupunta ka na sa Maynila o sa kahit anong malalaking syudad dyan. Ako may iwan dito. Sa tingin mo ba may mangyayari? Wala! Iyan ba talagang pinoproblema mo? Ang galing mo pala talaga, no? Talagang minamalit mong pagkatao. Iyan lang. Iyan lang. Oo, ito lang ang problema ko. Simple lang, di ba? Pero alam mo ba kung paano kumayod upang makakain sa araw-araw ang aking inay at 2 kapatid? Alam mo ba kung magkano kinikita ko kapag ang niyugan yung mga mayayaman ay inaakit ko isa-isa at hinahakot ang mabibigat na bunga? Alam mo ba kung gaano kahirap pa magbilad ng katawan sa ilalim ng araw upang bungkalin ang mga lupa ninyo at makapagtanim ng mais o palay? Alam mo ba kung gaano kasakit sa kalooban na nakikita ang mga dati kong kaklase ay gagraduate na ng high school? Samantalang ako, eto, nanatiling mahirap na hindi man lang nakagraduate ng grade 4. Kaya mabuti pa, kalimutan mo na ako, Junjun. Hindi tayo nababagay. Ang problema mo lang ay pag-ibig. Ang problema ko ay kung paano makakain sa araw-araw. Mas malaki ang problema ko. Ang sayo napakasimple lang. At kahit aminin ko man sa'yo na may nararamdaman din ako, hindi pwede yun. Hindi maaari dahil iba ang mundo ko sa mundo mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako kakailanganin ng aking inay para mabuhay ang pamilya namin. Hanggang kailan ako kakailanganin ng mga kapatid ko para makapagtapos sila sa pag-aaral nila. At hindi ako titigil sa pagtatrabaho para maibigay sa kanila yun. Para akong sinampal ng maraming beses. Tama nga naman siya. Ang pinoproblema ko lang ay pinipintig ng puso ko. Ang problema niya ay kung paano bubuhayin ang sarili niya at ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ko inaasahang sa likod ng kanyang kasipagan, pagkamatulungin, kabaitan, ay may iniinda rin pala siyang isang malaking pasanin. Pasensya ka na. Kinulit pala talaga kita. Hindi ko kasi alam eh. Ang paghingi ko ng dispensa. Tumayo ako at niyakap siya. Sorry sa mga nasabi ko ha. Pagkatapos ay niyakap niya rin ako. Pasensya na rin. Pinahirapan kong kalooban mo. At iyon na nga. Halos 2 minuto siguro kaming nagkayakapan at nung nahimasmasa na siya, tinanong ko siya ng, "So, mahal mo rin ako?" Ngumiti na siya at kinurot ang pisngi ko. Ano ba yan?
Naniligaw ka ba sa akin? Sabihin na lang nating oo. Nanliligaw ako sa'yo, so tayo na ba? Pwede namang pahirapan muna maniligaw, di ba? Ang daya naman. O sige, ganito na lang. Ano ang naramdaman mo para sa akin? Yung totoo? Hindi, yung kasinungalingan. Oo naman, yung totoo. Alam nga namang hindi yung totoo, no? Nagtanong pa ako. O sige, ganito na lang. Sa bawat pagdaan ko sa bahay niyo, kumakabog ang dibdib ko na hindi ko maintindihan. At palaging hinahanap kita. Palagi akong lumilingon sa bahay niyo kung naroon ka ba. At kapag nandun ka naman, diretso na lang ang tingin ko na kunwari, wala akong nakita. Ganon? At lalo na nung isang beses na gumulong yung bola mo sa harap ng kalabaw ko, masayang masaya ako nun. Kasi alam ko, planted lang naman yun eh. Uy! Sasabihin mo dyan anong planted? Totoo kaya yun? Paano mo nasabing planted yun? Nakita kaya kitang inilaglag mo yung bola habang nakatalikod ka. Pwede nga. At saka may isang bagay pa talaga na hindi ko talaga makakalimutan sa'yo. Aber ano naman yun? Yung alam mo na yun. Lahat kasi first. Oo. Ako rin naman. Ikaw ang lahat. So, tayo na? Hindi pa rin. Ay bakit naman? Hintayin mong ako manligaw sa'yo. Pero hindi mo na siguro sa panahon ito. Kapag dumating ang araw na nakapag-aral ka na sa malalaking syudad, nakatapos, nakita ng maraming gwapo, pero ako pa rin ang babalikan mo at mamahalin. Diyan ko malalaman kung tunay mo nga ako mahal. At kapag nangyari yan, ako mismo ang manliligaw sa'yo. At tamang-tama rin dahil habang wala ka, magtatrabaho ako para buhayin ng aking inay at kapag-aralin ng aking dalawang kapatid. Maaring sa panahon ngayon na matupad mo na ang iyong mga pangarap, baka nag-asawa na rin ang aking dalawang kapatid at kami na lang ni inay ang natitira sa aming barong-barong. At kapag nangyari talaga yon at dalawin mo ako sa aming barong-barong, alam ko na. Handa ka na sa panliligaw ko. At doon ay niyakap ko muli siya. At sa kubong iyon, muling nadama namin ni Manuel ang saya ng pagmamahal na matagal na naming itinago. Noong nag-college na nga ako, sa malaking syudad ako nag-aral. At tama nga ang sinabi ni Manuel. Sa aking pag-aaral, nakilala ko ang iba't ibang klaseng kaibigan at mga taong nagpapakilig din ng puso ko. May mga nagpaparamdam at naliligaw. Pero sa kanilang lahat, lamang pa rin si Manuel. Wala sila sa ipinakitang tatag, kabaitan, galing sa trabaho, sipag at pagiging kontento niya sa buhay. Hindi ako nagpadaig sa tukso. Sa isip ko, si Manuel lamang ang tao para sa akin. Kung si Manuel ay kayang magtiis para sa pamilya, kaya ko ring magtiis para sa kanya. Ang problema ko lang ay kung paano bubuhayin ang pamilya ko. Ang problema mo ay kung paano maangkin ang tinitibok ng puso mo. Kung kaya ko magtiis para sa mahal ko, dapat ay kaya mo rin magtiis para sa mahal mo. Dahil ang tagumpay ko ay siya rin tagumpay mo. Ang palagi niyang sinasabi. Ang mga sinabing ito ni Manuel ay ang siyang inspirasyon ko. Siya ang nagpapasigla sa buhay ko. Siyang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Second year college ako nang mabalitaan kong namatay ang kanyang inay. Atake daw sa puso. Umuwi ako, nag-absent ng 2 araw upang damayan si Manuel. Sobrang lungkot din ang aking nadama gawa ng naging malapit rin sa akin ang kanyang ina. Naalala ko pa isang beses nang tinangka kong akyatin ang isang kahoy na sa pinakadulo ay may kakaibang klase ng ligaw na orchids. Mahilig kasi ako sa orchids. Natuto akong mag-alaga nito dahil sa aking inay na mahilig din ito. Kaya kapag nakakita ako ng orchids, lalo na kapag kakaiba, hindi ko lulubayan ito hanggang hindi ko nakukuha. John, huwag kang umakyat dyan. Ano ba ang pakay mo sa puno na iyan? Sigaw ng ina ni Manuel nung panahon na nakita niyang umakyat ako sa puno.
Yung orchids po. Turo ko sa orchids na namumulaklak na sa pinakamataas na sanga. Kukunin ko po sana kasi. Ay nako, huwag mo nang pag-aksayan ng panahon iyan. May orchids ako sa bahay. Nakuha ni Manuel. Bibigyan na lang kita. Huwag ka nang umakyat yan at baka kung mapaano ka pa ang bata ka. Pananaway niya sa akin. At binigyan nga niya ako ng mga orchids. Mga kakaiba rin. Noong itinanim ko na ito sa taniman namin ng orchids, pati ang aking inay ay namangha dito. Third year na ako nung nabalitaan ko namang nakapag-asawa ng Canadian ang isa sa 2 kapatid na babae ni Manuel. Ikinatuwa ko ito dahil sa wakas, makakaahon na sila sa hirap at panahon na rin sigurong sarili naman ni Manuel ang kanyang intindihin. At hindi lang yan, matutupad na rin siguro ang sinasabi niyang liligawan niya ako. At kapag nangyari yon, hindi ko na siya pahirapan. Sasagutin ko na siya kagad. Pero ang inakala kong ikatutuwa ko ay siya rin palang magiging mitya upang hindi kami magkaunawaan ni Manuel. Noong semestral break ko, bago ang second semester ng huli kong taon sa college, napag-alaman kong inalok si Manuel ng kanyang brother-in-law na Canadian na doon na siya magtrabaho sa Canada, sa kanyang plantation ng mga orange, at tinanggap ito ni Manuel. Akala ko ba maligaya ka na rito? Akala ko ba ito ang mundo mo? Ang tanong ko sa kanya nung kinausap ko siya. Pareho kaming nakaupo sa bangkong kawayan sa kubo ng niyugan kung saan siya ay nagsaka. Buong buhay ko, Junjun, puro hirap ang aking naranasan. Alam mo yan? Siguro naman ay karapatan kong lumigaya rin, di ba? Oportunidad na itong kumakatok sa aking pintuan. At saka may bisa na rin ako. Kaya sa darating na Marso ang aming pag-alis, nakapag-desisyon na ako. Hindi kaagad ako nakakibo. Para bang nasyak talaga ako sa bilis ng mga pangyayari. Na hindi malang niya ako kinonsulta muna. Ang sakit. Parang, ano ba to? Nalimutan na ba niya lahat ng mga pinangako niya sa akin? Yun ang tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon. Di sige. Kung iyan ang pasya mo, good luck na lang sa'yo. Babalik na lang siguro ako sa boarding house ko at siguro, ito na ang huling pagkikita natin. Ang nasambit ko na lang sabay tayo at hinamayan siya. Iniwan ko siya na hindi ko man lang nailabas ang aking salubin. Iniwan ko siya na hindi nakita ang pagpatak ng aking mga luha. Kaligayaan naman kasi niya yun. Kaya sino ba ako para humadlang sa kanya? Dumating ang araw ng pag-alis ni Manuel. Hindi na talaga kami nakita pa. Masakit pero tinanggap ko na lang ang katotohanan ng minsan pala. May mga taong sadyang nagbabagong isip. Nakakalimutan ng mga pangako. Sa araw at mismong araw ng kanyang flight ay sinadya kong magtungo sa seawall. Hapon na iyon at palubog ng araw. Dala-dala ko ang ibinigay niya sa aking bato na kakaibang itsura. Malapad ito. Oblong na kasing laki ng itlog na native na manok. Kakaiba kasi siya. Parang marble pero may iba't ibang kulay. Napulot niya raw ito sa tabi ng ilog. O ito, alaala ko para sa'yo. Kapag na-miss mo ako, kausapin mo siya. Haplos-haplosin mo. Sa pamamagitan nito, maramdaman ko ang iyong haplos at makakarating sa aking isip ang iyong pananabig sa akin. Iyon ang mga sinabi niya nung ibinigay niya sa akin iyon. Para akong tanga na hinahaplos-haplos ito at kinakausap. Sa ibabaw mismo ng sementadong seawall sa harap ng palubog na namumulang araw, ibinulong ko sa aking panalangin na sana ay magtagumpay siya kung saan man siya mapadpad. Na sana ay mahanap niyang tagumpay sa kanyang mga plano sa buhay. Imposible mang maging bahagi ako ng buhay niya, ipinanalangin ko pa rin ang kanyang kaligayahan. Paalam, Manuel. Sana sa iyong pag-alis, dalhin mo ang aking pagmamahal. At sumingit din sa isip kong hula sa akin na ang makakatuluyan ko raw sa pag-ibig ay ang isang tao na nasa litratong kasama ko at magbibigay sa akin ng mga bulaklak. Napangiti na lang ako ng hilaw. Mga manghuhula talaga. Kahit ano na lang sasabihin, magkapera lang. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga. Nanatili muna ako roon ng may 3 minuto pa. Pinagmasdan ko ang maaliwalas na dagat
ang matiwasay na kapaligiran. Mistulang nakikiramay sila sa paghihinagpis ko. Natapos ang graduation, may honors akong natamo bilang magna cum laude sa aking kurso. Perpekto na sana ang lahat dahil sa pagtatapos kong iyon na rin sana ang kasukdulan ng pagtitiis na sinabi ni Manuel. Nagtagumpay ako sa pagkamit ng mataas na marka sa klase. Nagtagumpay din ako sa sinabi niyang pagtitiis ko. Sobrang ironic nga lang dahil ang sinabi niyang tagumpay niya ay tagumpay ko rin. Pero hindi pala. Ang tagumpay niya ay sa kanya lang. Hindi ako kasali. Ang tagumpay ko naman sa akin lang din. Pilit ko mang isuklong ang tagumpay ko sa tagumpay niya. Hindi maaari. Dahil siya mismo ang tumanggal sa pagkakasuklong ng mga ito. Wala na akong magagawa ron. Nang umuwi na ako sa aming sitio, dumiretso ako sa kubo kung saan ang niyoga na dating sinasaka ni Manuel. Imbis na sa bahay namin, pinili kong doon pumunta at doon unang ipakita ko ang aking mga medalya at awards na natanggap ko. Iyon kasi ang lugar kung saan palagi kami nagtatagpo kapag ganong dumadalaw ako sa kanya. Mahalaga ang lugar na iyon para sa akin. Sa lugar na iyon ay marami kaming pinagsaluhan. Ang kubong iyon ang naging tila katuparan sa bahay-bahayan naming nilaro nung kami ay kapwa paslit pa lamang. Sa kubong iyon kami nagluluto ng totoong pagkain. Sa kubong iyon, pinupunasan ko ang kanyang pawis. Sa kubong iyon ko nalasap ang tamis ng kanyang pagmamahal. Ang masaklap lang, ito rin pala ang lugar kung saan ko siya huling makikita at makakausap. Para talagang nananadya lang ang tadhana. Ang bahay-bahayan ay naging isang kubo kung saan halos totoo na sana ang lahat. What an irony, sa isip ko lang. Nung nakarating na ako sa harap ng kubo, pinagmasdan ko ito at ang paligid nito. Tila isang talon sa aking isip ang pagbuhos ng mga alaala. Walang pinagbago. Sa isip ko, naroon ang bangko kung saan palagi kaming umuupo. At pati na ang mga buko na wala ng laman. Nakataob ang mga ito sa isang tabi. Halos ganun pa rin ito simula nung huli kaming nagkita ro ni Manuel. Ganun pa rin ang lahat. Maliban na lang siguro sa isang taong nawala. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga. Uupo na sana ako sa bangko sa harap ng kubo nung biglang may nalaglag mula sa puno ng niyog na nasa mismong gilid lang. Tiningnan ko ang nasa itaas nito at hindi ko pa mananinag kung sino yon. Nagsalita na siya. Oy, lumayo-layo ka! Baka matamaan ka dyan! Si Manuel ba yun? Ikaw ba yan, Manuel? Bakit? Ano ba sa palagay mo? Multo? Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng ulirat sa di inaasahang pangyayari. Parang lumundag ang aking puso sa matinding kagalakan. Parang panaginip lang ang lahat. Teka, akala ko ba nasa Canada ka na? Ang tanong ko nung tuluyan na siyang nakababa at pinulot niya ang mga bukong inilaglag niya. Narealize ko na naiwan pala dito ang kaligayahan ko. Ayaw ko naman pumunta sa Canada na hindi siya kasama. Uy, hindi nga. Naalala ko kasi ang sinabi ko sa'yo na ang tagumpay ko ay tagumpay mo rin. Kaya dapat kasama kita sa tagumpay ko. At alam ko nagtagumpay ka rin. At dapat angkinin ko rin ang tagumpay na yan. Hindi na ako nakapagsalita pa. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Tsaka pala may regalo pala ako sa'yo. Ano naman iyon? Bago namatay ang nanay ko, may sinabi siya sa akin. Sabay bukas ng pinto ng kubo. Pumasok siya at may kinuha sa loob. Nanatili akong nakatayo sa harap ng pintuan ng kubo. Excited na naghintay kung ano ang ibibigay niyang regalo sa akin. Noong lumabas na siya, ang kamay niya ay nasa kanyang likuran. Naawa raw siya sa'yo nung nakita kanyang pilit mong inakyat ang isang matayog na puno. Pinuntahan ko ito at tinignan ng isang bagay na gusto mong akyatin. At iniabot na nga niya sa akin ang kanyang regalo. Wow! Nakuha mong orchids? Sigaw ko habang nagtatatalon. Oops, wag muna.
Sambit niya. Sabay layuri ng kamay niyang may hawak ng mga orchids nung tangkain kong kunin ito sa kanya. May isa pa akong sinabi, di ba? Ano naman yun? Naliligawan na kita. At saka niya ibinigay sa akin ng mga orchids. At iyon na nga, nagyakapan kami na parang kami lang ang tao sa mundo at nagmamay-ari nito. Sa kasalukuyan, pinoproseso ko na ang aking visa patungo sa Canada. Nag-apply kasi ako ng scholarship para sa MA Studies doon at natanggap naman ako. Doon ako magpapatuloy sa pag-aaral habang si Manuel ay doon rin magtatrabaho. Sinabi niya kasi sa kanyang kapatid na hindi siya pupunta roon hanggang hindi ako kasama. At pumayag naman ang asawang Canadian ng kanyang kapatid. Sabi pa niya ay handa raw siyang tulungan kami ni Manuel. At dahil alam din nila ang aming relasyon, ang asawang Canadian ng kanyang kapatid din na mismong nag-propose na magpakasal kami ron dahil legal naman daw ang pag-aasawa ng mga katulad ng aming kalagayan. At ang dagdag pa niya ay siya na raw ang bahalang tumulong sa amin upang mabigyan kaming dalawa ng Canadian citizenship at madali lang daw yun. At kapag nagtagumpay kami sa plano naming ito sa Canada, doon kami magsisimula. At doon na rin namin bubuuin ang aming mga pangarap bilang isang tunay na mag-asawa. Ano pa ba ang mahihiling ko? May plano na kami at kailangan lang namin ay kaunting tiis at pagsasakripisyo. Iyan naman talagang kailangan upang magtagumpay, diba? Sa buhay, walang instant na tagumpay. Kahit pa nga ang panalo sa loto ay pinaghihirapan din, diba? May kaakibat na presyo. Ang lahat ay dumaranas ng bagyo, baha, o kung ano pang pagsubok sa buhay. Pero kung matapang mong susuungin ang mga ito, malalampasan mo rin ang lahat at hindi malayong marating mo ang rurok ng tagumpay at bunga ng iyong pagsisikap at sakripisyo. Sa bahay-bahayan, doon nagsimula ang lahat. Nga pala guys, meron na akong pa-membership ngayon. Kung gusto nyo maging advance sa mga i-upload kong kwento, bago po talaga siya i-public, meron po tayong membership na isa po sa perks natin ay magiging advance po yung pakikinig ninyo. At syempre, meron din tayong pa-shoutout sa mga pa-members natin. Special shoutout. Kung meron kayong mga short messages, babasahin po natin yan on air. At kung gusto nyo pong balikan yung mga unang upload ko na naging reason kung bakit medyo naglaylo tayo sa mga content natin, isa po yun sa perks ko. Madami-dami din po yun. Bibigyan ko po kayo ng access doon. All you have to do is magbigay po kayo ng email ninyo, kahit anong email na pwede nyo ma-access pa rin para ma-access nyo yung mga old stories na yun. Syempre, pag nagpa-member po kayo nyan, mura lang naman po monthly. Tulong nyo na rin po yan para po ma-maintain natin yung channel natin kasi para po mas maayos yung recording natin at syempre yung mga tools na ginagamit natin for editing. Mag-avail na po kayo ng membership, mura lang naman po yan. At siguro pag lumaki-laki pa ang channel natin at pag nagpa-merch na ako, syempre kayo po ang unang maaambunan ng biyaya. At iniisip ko rin po mag-upload din po ako ng mga behind the scenes kung paano ko po nabubuo ang isang kwento, kung paano po siya ni-record at yung mga bloopers. So akala nyo talaga perfect yung pag-record ko, walang pagkakamali. Meron po yan, marami po yung mga bloopers, mga bulol moments po. Doon ko po i-upload, exclusive lang po sa mga members ng ating channel. So sana po makapag-avail kayo, malaking tulong rin po yan sa channel ko. Nga pala, may mga ginawa rin ako dyang special badges sa mga members na makikita pag nag-comment kayo at mga emoji na personalize sa channel na ito na magagamit nyo po kung sakali magko-comment kayo o pupunta po kayo sa premiere kung may premiere po ako ng kwento. Magagamit nyo po yun, exclusive lang po sa inyo yan sa mga members. So maraming salamat in advance. Hanggang dito na lang po at kita-kits po tayo or kita-kinig po tayo sa susunod na kwento.